Ang araw na ito ay hindi nagpapahiwatig ng anumang gulo hanggang sa sandali na nakatanggap ang ating bida ng mensahe na ang kanyang kapatid ay malubhang nasugatan at naospito. Dahan-daang hinaplos ang pisngi ng walang malay na babae, sinabi ni Michael na may hindi maitagong kalungkutan sa kanyang boses na gusto niya kung paano siya nilalabanan noon, at sinasadya niyang tuksuhin siya. Ngunit ngayon, hindi na nga gumaganti si Lucia sa kanyang haplos o boses, nasa malalim na pagkalimot. Tahimik siyang tumitig sa mukha ng kanyang kapatid sa loob ng ilang sandali, tila nagpapas siya ng isang bagay. Pagkatapos magpas siya, inamin ni Michael na sa lahat ng oras na ito ay may itinago siya kay Lucia, hindi lang siya ang nagising ang kakayahan sa kanilang pamilya. Nagising din ang kanya. Sinabi ng bida na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na skill, na nagpapahintulot sa kanya na nakawin ang mga kakayahan ng iba. Sa sumunod na sandali, isang asul na perlas ang lumitaw sa itaas ng ulo ng babae, na nagsimulang aktibong sipsipin ang manipis na hibla ng enerhiya ni Lucia. Habang ang asul na perlas, na puno na ng enerhiya niya, ay lumipat sa palad ni Michael, nakatanggap ang binata ng mensahe na kumpleto na ang pagnanakaw ng kakayahan, at nakuha niya ang kakayahang mental blast, na nagpapadala ng mental na singil na sumusugod sa mga kalaban. Nagulat siya nang malaman ang ranggo ng kakayahan ng kanyang kapatid, dahil sa ganoong ranggo, hindi siya maaaring agad maging estatwa ng yelo mula sa tinatawag na hindi sinasadyang atake. Napakunot ang noo ni Michael sa pag-iisip, hindi na nararamdaman na ang lahat ay hindi sinasadya tulad ng sinabi sa kanila ng mga saksi. Sa sandaling iyon, narinig mula sa pasilyo ang galit na sigaw ng kanyang ama na nakikipagtalo sa isang tao. Sinubukan ni Philip na ipaliwanag sa mga magulang ng nasugatang babae na ang lahat ng nangyari ay purong aksidente dahil ang mga bayani ay hindi Diyos. Ginagawa na nila ang kanilang makakaya upang labanan ang mga halimaw, nigel iligtas ng daan-daang buhay, at sa proseso ng paglaban, maaari nilang aksidenteng saktan ang iba. Itinapon ni Nicholas ang alok ng kompensasyon na inialok sa kanya, hindi na balak makinig pa sa mga salita ng abogado, at galit na sumigaw na hindi nila kailangan ang maruming pera na ito. Nag-atubili ang lalaki, hindi alam kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito, kung saan ang kabilang panig ay lantaran na nagpapakita ng ayaw makipagtulungan. Matapos marinig ang buong pag-uusap, lumabas si Michael mula sa silid at dinampot ang mga papel na itinapon ng kanyang ama sa sahig. Nang makita ito, tinanong ni Nicholas ang kanyang anak na may tunay na pagkamangha sa kanyang boses kung ano ang ginagawa niya. Hindi nila maaaring ipagpalit ang mahalagang buhay ni Lucia para sa pera ng mga taong ito. Bumangon si Michael mula sa kanyang pagkakaluhod, hawak ang mga papel sa kanyang palad, at pagbelang, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang ama sa isang nakapakalma na paraan, pagkatapos ay kalmado niyang sinabi na kailangan nila ng pera upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang kapatid na nasa vegetative state. Ang kanyang mga salita ay nagpabalik kay Nicholas sa kamalayan at napagtanto niya na tama nga si Michael, kailangan nila ang perang iyon, gaano man niya subukang tanggihan ito. Samantala, ibinaling ng bida ang kanyang tingin kay Philip na nakatayo sa harap niya at sinabi na bago pirmahan ang kasunduan na ito, gusto niyang magdagdag ng ilang karagdagang kondisyon. Sa mukha ng lalaki ay nagpakita ng bahagyang sorpresa, at sumagot siya na makikinig siyang mabuti sa mga kondisyong ito. Nang sabihin ni Michael na gusto niyang personal na humingi ng tawad ang bayani na nakasakit sa kanyang kapatid, ng harapan, nag-atubili muli ang lalaki at nagtanong kung maaari siyang humingi ng tawad sa ngalan ng bayani. Nagpumilit ang bida, nagdemand na personal na humarap ang bayani. Humakbang pasulong, sumagot si Philip na labis na abala ang schedule ng bayani. Gusto ni David na humingi ng tawad, ngunit masyado siyang abala sa pakikipaglaban ngayon kaya imposible siyang makapunta rito ng personal. Sa halip, handa silang magbayad ng 100,000 won pa bilang kompensasyon. Wala nang magawa si Michael kundi sumang-ayon sa kondisyong ito, at ibinigay niya ang mga nilagdaang papel kay Philip, na may nagpapasalamat ng ngiti sa kanyang mukha. Agad-agad pagkatapos nito, nagmamadali ang lalaki na umalis sa ospital kung saan naubos na niya ang masyadong maraming oras sa pagtatangkang makipag-ayos sa nalulumbay na mga magulang ng nasugatang babae. Pagkalabas, agad na kinontak ni Philip ang kanyang employer at masayang sinabi sa kanya na nagawa niyang ayusin ang lahat,
ngunit kailangan niyang magdagdag ng isa pang 100,000 won bilang kompensasyon. Ang balitang ito ay nagdala ng ngiti sa mukha ng bayani. Pinuri niya si Philip at sinabi na malapit na silang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng sekretarya at ilipat ang ipinangakong halaga. Nakangiting tinapos ng lalaki ang tawag at nag-isip kung gaano kaganda kung siya rin ay isang bayani. Kasabay nito, nakabalik na si Michael sa silid ng kanyang kapatid. Umupo sa tabi niya, tinanong niya ito na huwag siyang sisihin sa pagpirma sa kasunduang ito dahil ang sitwasyon kung saan naruroon ang kanilang pamilya ngayon ay masyadong delikado. Ipinangako din ng bida kay Lucia na alamin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga aksidente. Ang pangyayaring ito ay nagbigay sa kanya ng pagnanais na baguhin ang mundong ito, alisin ang mga awaken na hindi karapat-dapat sa titulong bayani. Upang ipatupad ang kanyang plano, lumipat si Michael mula sa bahay ng kanyang mga magulang at lumapit sa sentro ng lungsod. Mabilis siyang nakahanap ng apartment sa isang makatwirang presyo sa isa sa mga magandang lugar. Nang pumasok siya sa apartment, naghihintay na sa kanya ang mga bagong kapitbahay na naninirahan doon. Ang babaeng may blonde na buhok ang unang nagpakilala, tinawag ang kanyang sarili na Diana. At pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang kaibigan na nakaupo sa tabi niya, si Marina, at sinabi na may isa pang babae na nakatira doon ngunit hindi pa ito nakauwi. Hindi naman nagulat ang bida sa kanilang presensya dahil sa kanila nga siya nakipagkasundo sa cohabitation, at kalmado rin siyang nagpakilala. Ngumiti si Diana at nagmungkahi na ipagdiwang ang pagdating ng bagong kapitbahay. Sinabi ni Marina sa kanya na balak niyang umupo sa library ngayong gabi dahil siya ay isang junior sa universidad at ayaw niyang mahuli sa programa, kaya maaaring sumama si Diana at ang iba pa nang wala siya. Pagbilang sa mga silid sa ilalim ng malungkot na tingin ni Diana, sumagot ang bida na hindi na kailangan ito dahil kakadating lang niya at medyo pagod, kaya gusto niyang magpahinga. Pagpasok sa kanyang silid, inilapag ni Michael ang kanyang malita at agad na humiga sa kama. Pagkalipas ng ilang sandali, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang jacket. Nang pumunta siya sa pahina ng balita, nahuli ang kanyang pansin sa isang video kung saan ang mga bayani ay nakikipaglaban sa mga halimaw, na nakakuha na ng napakaraming view. Mayroon ding ilang pang video na nagpapaliwanag ng ilang bihirang kakayahan. Humigit kumulang 20 taon na ang nakalipas, biglang lumitaw ang maraming madilim na portal sa buong mundo kung saan dumating ang mga halimaw sa kanilang planeta. Nagawa ng mga tao na pigilin ang kanilang pagsalakay sa tulong lamang ng mga may espesyal na kakayahan. Sa paglipas ng panahon, ang mga taong may ganitong kakayahan ay tinawag na mga bayani, na ang lakas ay hinahangaan ng lahat, bata at matanda. Upang maiwasan ang pag-abuso sa kanilang mga kakayahan, ipinasa ng gobyerno ang Ability Law, na nagpahintulot sa mga bayani na pumasa sa pagsusulit at nakakuha ng Hero Certificate, na gamitin ng hayagan ang kanilang mga kakayahan. Pinanood muli ang video na ito ng mga bayani na nakikipaglaban, napagtanto ni Michael na ito nga ang labanan kung saan nasugatan si Lucia sa kamay ng bayaning kinunan dito. Matapos ang ilang maingat na panunood ng video, bumantong hininga ang lalaki at inilagay ang telepono sa tabi, iniisip na sa ngayon ay wala pa siyang nakitang anumang kaina-hinala, kaya bukas ay sulit na pag-aralan muli ang recording. Nang muling tingnan ni Michael ang kanyang telepono upang tingnan ang oras, nagulat siya nang makita na 2:30 na ng umaga, at lumukso siya mula sa kama. Kailangan niyang mabilis na maligo at matulog dahil maaga siyang babangon para magtrabaho bukas. Kinuha ang lahat ng kailangan niya, umalis ang bida sa silid at nagtungo sa banyo nang hindi sinisindihan ng ilaw sa pasilyo upang hindi maistorbo muli ang kanyang mga kapitbahay. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang hakbang, siya ay natigilan. Nakita ni Michael ang isang babae na halos hindi na makatayo sa kanyang mga paa, na dahan-daang naglalakad sa koridor, nakasandal sa dingding. Hindi mahirap para sa kanya na maunawaan na ito ang kanyang pangatlong kapitbahay. Nang mapansin ang presensya ng isang tao, iminulat ng babae ang kanyang mga mata, sinusubukang unawain kung sino ang nasa harap niya. Hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan, binati siya ni Michael. Lumayo sa dingding, lumiko ang babae patungo sa banyo at humingi ng tawad, sinabing gusto niyang gamitin muna ang silid na ito.
Umupo sa inidoro, agad niyang inilabas ang laman ng kanyang tiyan, na umaapaw sa alak. Pagkalipas ng ilang minuto, mahimbing nang natutulog si Valeria, nakasandal sa inidoro. Si Michael, na nakapansin nito, pumasok sa banyo at hinawakan ang balikat ng kanyang kapitbahay, nagtatanong na may pag-aalala kung okay lang siya, ngunit nang mapagtanto niyang hindi tumutugon ang babae sa kanyang boses, tinitigan niya ito ng mapag-isip, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin upang maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan sa hinaharap. Paglabas ng banyo, kumatok siya sa silid ni Diana, nagpasya na ito ang pinakamahusay na solusyon sa sitwasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ang mahinang yabag mula sa likod ng pinto. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at lumabas si Diana na malawak na humihikab, nagtatanong na may antok na boses kung bakit hindi pa natutulog si Michael sa ganoong oras. Humingi ng tawad ang bida sa paggambala sa kanya, at itinuro ang banyo. Ipinaliwanag na ang isa pang kapitbahay ay lasing at nangangailangan ng tulong, kaya para sa kanya, mas mabuti kung ang isa pang babae ang tutulong sa kanya sa halip na siya. Huminga ng malalim si Diana at sumagot na hindi ito ang unang beses na nangyari ito at dapat lang niyang iwanan ang lahat kung paano ito. Pagkatapos ay sinabi na gabi na at kailangan niyang pumasok sa trabaho bukas. Agad-agad pagkatapos noon, isinara niya ang pinto ng kanyang silid. Iniwan si Michael na mag-isa na may hindi nalutas na isyu tungkol sa kanyang lasing na kapitbahay. Sa wakas, napagdesisyonan na walang sinuman kundi siya ang makakatulong sa babae, bumalik ang bida sa banyo at muling sinubukan na gisingin ang babae upang tulungan siyang makarating sa silid, ngunit hindi kailanman iminulat ni Valeria ang kanyang mga mata, ayaw niyang putulin ang kanyang pananatili sa Kingdom of Morpheus. Huminga ng malalim si Michael at humingi ng tawad para sa kanyang mga susunod na aksyon. Pagkatapos nito, binuhat niya ang walang malay na babae sa kanyang mga bisig. Pagkabuhat niya, isang mensahe ang lumitaw sa harap niya na isang bagong kakayahan, ang brain overload, ang natuklasan, na maaaring ilagay ang utak sa estado ng overload sa maikling panahon, nakapansin-pansing nagpapataas ng kakayahan ng utak sa pagkalkula, at nabanggit sa paalala na hindi alam ng babae ang pagkakaroon ng kakayahang ito. Matapos basahin ang mensaheng ito, dinala ni Michael ang babae sa sala kung saan niya inihiga si Valeria sa sofa, tinakpan siya ng kanyang jacket. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang kakayahan ng walang pagsisisi, nangangakong babayaran niya ito sa hinaharap. Nang matapos ang lahat, isang bahagyang ngiti ang naglaro sa mukha ni Michael. Nais malaman kung ano ang magiging epekto ng kakayahang ito sa kanya. Sa sumunod na sandali, isang mensahe ang lumitaw sa harap niya na ang mga kakayahang, brain overload, at mental explosion, ay parehong nauugnay sa mga mental na kakayahan at maaaring pagsamahin. Nagpasya si Michael na huwag palampasin ang pagkakataong ito at nilikha ang isang asul na energy pearl sa kanyang libreng palad. Nang sabihin niyang, unite, agad na lumipad ang parehong perlas sa hangin. Pagkatapos noon, dahan-dahan silang nagsimulang magsanib, nagiging isang perlas. Pagkalipas ng ilang sandali ng paghihintay, isang orange na perlas ang lumapag sa palad ng bida, at kasama nito, nakatanggap siya ng mensahe na nakuha niya ang didagdag rank na kakayahang, Super Brain, na automatikong nagpapadala ng mental na atake at nakakatulong din sa malaking pagtaas ng kakayahan sa pagkalkula at paghinuha. Matapos basahin ang mensaheng ito, naisip ni Michael na marahil sa kakayahang ito, makakahanap siya ng ilang pahiwatig sa video ng insidente kung saan nasugatan ang kanyang kapatid. Makalipas ang ilang oras, ang sinag ng maliwanag na araw ay bumaba sa natutulog na lungsod. Ang ating bida ay nasa Kingdom of Morpheus, nakalubog sa mga panaginip, ngunit hanggang sa sandaling nabulabog ang kanyang tulog ng sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Bumangon mula sa kama, humikab si Michael na may antok at binuksan ang pinto, nagtatanong kung sino iyon. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata at pagtingin sa harap niya, sumilay ang sorpresa sa kanyang mukha. Nakatayo sa harap niya si Valeria, gising na at nakapagpalit na ng simpleng damit. Pagtingin sa ibaba, napansin ni Michael ang kanyang jacket na hawak niya sa kanyang mga kamay. Nakangiti, nagpakilala ang babae at nagpasalamat sa kanyang tulong kagabi.
Kinukuha ang kanyang jacket, sumagot ang bida na hindi niya maaaring palampasin ang sandaling iyon at sinabi na maaari lamang siyang tawagin na Michael. Naaalala na kinuha niya ang kakayahan nito noong gabing iyon, tinanong ng binata kung okay lang siya at kung may nararamdaman siyang anumang pagkabahala. Sumagot si Valeria na ayos lang siya, nasanay na siya, at hindi na siya dapat mag-alala. Ngumiti si Michael at sinabing kung ganoon, kalmado na siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Alex upang makita sila at may masayang ngiti sa kanyang mukha, binati ang ating bida sa kanyang paglipat. Nang mapansin si Valeria na nakatayo sa tabi ni Michael, natigilan siya sa gulat. Itinuro ang babae, nagtanong si Alex sa ating bida na may pagkalito kung paano niya naglakas loob na makipag-date sa isang tao sa likod ng kanyang sariling kaibigan. Nagmadali si Michael na alisin ang di pagkakaunawaan at sinabi na ang babaeng ito ay kapitbahay lamang na kasama niya sa apartment. Narinig ito, bumagsak ang panga ng natulala na binata. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo siya at pinagpag ang kanyang inistilong buhok bago umubo, kinuha ang atensyon ng dalawa. Humakbang si Alex ng ilang hakbang palapit sa babae at, inilabas ang kanyang kamay. Nagpakilala bilang matalik na kaibigan at kasamahan ni Michael at na maaari siyang tawaging Alex. Naguluhan, inilagay ni Valeria ang kanyang kamay sa kanya at sinabi rin ang kanyang pangalan. Nagsimulang masiglang magkwento ang lalaki tungkol sa pagiging isa sa mga may kakayahan. Ang kanyang kakayahan ay kumuha ng mga larawan at video gamit ang kanyang mga kamay, kaya sinabi niya na maaaring makipag-ugnayan sa kanya si Valeria anumang oras kung gusto niyang kumuha ng ilang magagandang larawan. Alam na alam ni Michael kung gaano kadaldal ang kanyang kaibigan kaya lumapit siya sa kanya upang paikutin siya patungo sa pinto. At sa wakas, bumaling siya sa babae at sinabing dumating si Alex upang ihatid siya sa editorial at aalis na sila. Dahil sa maaga pa ng umaga, hindi nagtagal ang mga lalaki upang makarating sa gusali ng opisina. Umupo sa kanyang upuang pangtrabaho, ang ating bida ay una sa lahat ay binuksan ng recording na pinag-aralan niya ng napakasipag noong nakaraang gabi, umaasang makahanap ng mga pahiwatig. Ngunit sa kanyang ikinalulungkot, walang bago si Michael na natuklasan. Gamit ang kakayahang kontrolin ang yelo, tinalo ng bida ang halimaw na sumalakay sa kanilang lungsod sa loob lamang ng ilang minuto. Pagkatapos ay nagpasya si Michael na i-activate ang superbrain deduction, at tingnan kung gaano ito makakatulong sa kanya. Nang muli niyang i-on ang recording sa monitor, nagsimula siyang mapansin ang mas maliliit na detalye, kahit na ang pinakamaliit na detalye. Nang mapansin ang isa sa mga detalyeng ito na tila kainahinala sa kanya, itinigil ni Michael ang recording. Dati, hindi niya napansin, ngunit sa kalagitnaan ng laban, gumawa ng kakaibang galaw ang bayani sa kanyang kamay, hinawakan ang kanyang mga labi. Biglang, si Alex na nakaupo sa tabi niya, siniko siya, inalis siya sa kanyang pag-iisip. Samantala, inilapit ng binata ang kanyang upuan sa ating bida at nagtanong na may interes kung bakit hindi interesado si Michael na lamandi sa mga babae, lalo na sa isang magandang babae tulad ni Valeria. May malaking ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya na kung hindi gagawin ng ating bida, siya ang gagawa. Hindi inaalis ang tingin sa monitor, sumagot si Michael sa isang regular na boses na kapitbahay lamang sila at wala nang iba pa. Hindi man lang nagtatangkang mahuli sa kanyang kaibigan, sinabi ni Alex na may parehong ngiti sa kanyang mukha na napakadali lang lumipat mula sa pagiging magkasama sa bahay hanggang sa magkasama sa kama, at maaari siyang magbigay ng ilang tip tungkol dito. Ngunit hindi ito nakatakdang mangyari dahil sa sumunod na sandali, narinig ang nakakatakot na sigaw ng mga tao mula sa kalye. Agad na tumalon si Alex mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari doon. Samantala, isang halimaw na biglang lumitaw ang nagwawala sa kalye. Nang maramdaman ang presensya nito, iniulat ng mga speaker na lumitaw ang isang halimaw na ang kapangyarihan ay katumbas ng isang B-rank disaster, kaya kailangan ng mga tao na pumunta sa pinakamalapit na kanlungan sa lalong madaling panahon. Palabas na ang mga bayani at darating na sila para iligtas ang kanilang buhay. Sinundan ng mga dumadaan ang payo na narinig nila at nagtungo upang maghanap ng ligtas na lugar o kanlungan. Biglang, sa pamamagitan ng makapal na haligi ng alikabok, lumitaw ang matangkad na paparating na figure ng isang tao.
May tiwala ng ngiti sa kanyang mukha, humakbang ang bayani patungo sa halimaw. Paglabas mula sa alikabok, sinabi niya na wala nang dapat katakutin ang mga mamamayan dahil narito na ang hot and sour noodle superhero, at hindi niya papayagan na may mangyari sa kanilang lungsod. Nang makita siya ng mga tao, lumabas ang ngiti sa kanilang mga mukha. Dumating ang bayani upang tulungan sila at ngayon ay ligtas na silang lahat. Napansin din ng halimaw ang kanyang bagong dating na biktima at agad na itinuro ang kanyang nakamamatay na mga galami kay Adam na matapang na nakatayo sa harap nito. Hindi umaalis sa bintana, agad na inactivate ni Alex ang kanyang kakayahan at inihanda ito upang kunin ang mahahalagang materyal. Alam niya na ang ganoong one-eyed killers ay hindi lamang may napakalakas na depensa kundi pati na rin ang psychopathic ability sa close combat, kaya interesado siya kung ano ang gagawin ng hot and sour noodle superhero, dahil baka hindi niya kayanin ang ganoong kalakas na halimaw. Naaalala ang kanyang kaibigan, lumingon ang binata na balak sabihin ang isang bagay sa kanya ngunit sa kanyang sorpresa, wala na si Michael sa silid. Nasanay na sa kakaibang ugali ng ating bida, ibinaling ni Alex ang kanyang tingin pabalik at itinaas ang kanyang mga kamay na may activated na kakayahan sa kanyang mata. Nagpa siya na hindi niya maaaring palampasin ang ganoong kahangahangang pagkakataon upang kumita ng kaunting pera. Kasabay nito, lumitaw ang isa pang bayani sa ibaba, si Amelia, na ang palayaw ay fire butterfly, lumipad papunta kay Adam at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Hindi man lang tiningnan ng lalaki ang kanyang direksyon, ayaw mawala sa paningin ang halimaw, at sumigaw na dumating siya sa tamang oras. Pagkatapos ay hiniling niya na salakayin habang hinahawakan niya ang halimaw. Sumagot si Amelia nang walang kumpiyansa na maaaring umasa sa kanya ang hot and sour noodle superhero. Hindi rin nag-aksaya ng oras ang mga TV channel at nagsimula ng live na broadcast ng bayani. Nag-on ang broadcast mula sa pinangyarihan ng insidente sa isang malaking screen, sinabi ng lalaking may maitim na buhok na si Thomas na ang hot and sour noodle superhero, na isang melee hero, ay kumilos ng masyadong makasarili at narcissistic nang una siyang dumating sa pinangyarihan. Tinanong ni Nathan na nakaupo sa tabi niya kung bakit nagbigay ng ganoong review si Thomas sa bayaning ito. Sumagot siya na upang i-activate ang kanyang kakayahan, kailangan ng bayani na kumain ng isang mangkok ng hot and sour noodles, kaya karaniwan siyang lumalabas pagkatapos mapagod na ng mga bayani ang halimaw at papatayin niya ito. Lumabas ang ngiti sa mukha ng presenter at sinabi niya sa masiglang boses na wala nang iba pa ang inaasahan mula kay Director Thomas, palagi siyang may impormasyon na hindi alam ng ibang tao. Umubo ang lalaki at sinabi na dapat nilang tigilan ang walang saysay na pag-uusap na ito at ipagpatuloy ang panunood ng live na broadcast ng labanan. Samantala, inatake ng hot and sour noodle hero ang halimaw, pinabagsak ito. Habang walang galaw na nakahiga ang halimaw sa lupa, sumigaw ang fire butterfly na nakalutang sa hangin na lumayo ang bayani. Sa sumunod na sandali, inunat niya ang kanyang kamay sa harap niya at hindi mabilang na maliliit na fire butterflies ang lumipad mula sa kanyang palad, agad na sumugod patungo sa halimaw. Ilang sandali lang ang lumipas bago nilamon ng pulang apoy ng babae ang malaking katawan ng halimaw. Nakatalon si Adam sa huling sandali upang hindi rin siya masunog ng apoy. Sinabi ni Nathan na nanunood nito na malapit nang matapos ang buhay ng halimaw na ito ngunit hindi sumang-ayon si Thomas sa pahayag na ito, sinabing malayo ito sa totoo. Nang tanungin siya ng host kung bakit niya naisip iyon, hindi inaalis ang tingin sa monitor, sumagot si Thomas na ang mga halimaw ay matalino rin, at sa lahat ng oras na ito, hindi pa niya nakikita ang anumang senyales ng pagkabalisa sa halimaw na ito. Isang malakas na ipu-ipo ng apoy na bumabalot sa katawan ng halimaw ang umakyat. Tumayo rin ang halimaw na walang galos matapos siya. Pagtingin dito, sinabi ni Adam na nag-evolve ang kanilang kalaban at ngayon ang kanyang katawan ay may fireproof shield. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng takot sa mukha ni Amelia at tinanong niya kung kayang magtagal pa ng hot and sour noodle hero, hanggang sa dumating ang ibang mga bayani. Nag-atubili ang lalaki bago sumagot. Isang kamakailang alaala ang sumili sa kanyang isipan kung paano sinabi sa kanya ng kanyang management na kung gusto niyang maging isa sa mga pinakasikat na bituin ng kumpanya,
hindi siya maaaring matalo pa dahil kapag nabigo siya, lubos na bababa ang kasikatan ni Adam at ididirekta ng kumpanya ang mga resources nito sa mas bata at mas may pag-asa na mga bayani. Naunawaan ng bayani na kung hindi niya ito makayanan ngayon, maaari niyang tuluyan ng mawala ang kanyang lugar bilang senior leader sa kumpanya. Sa lahat ng oras na ito, pinapanood sila ni Michael mula sa isang ligtas na lugar. Itinaas ang kanyang palad sa kanyang mga labi, ipinasok ni Adam ang maliit na pildores sa kanyang bibig. Sa kabila ng distansya sa pagitan nila, napansin ni Michael ang pildores at lumabas ang sorpresa sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang nakita na niya ang ganoong pildores dati. Biglang, isa sa mga galami ang humawak sa katawan ng fire butterfly, pinisil ito ng malakas. Sa boses na puno ng takot, sumigaw ang babae na humihingi ng tulong kay Adam. Mas lalo pang pinisil ng galami ang katawan ng babae, at ang iba pang mga galami ng halimaw ay mabilis na sumugod sa kanya. Sa nakita nito, ipinikit ng takot na si Amelia ang kanyang mga mata at sumigaw na ayaw niyang mamatay. Sa sumunod na sandali, isa sa mga galami na appendage ang humiwalay sa katawan ng halimaw. Natigilan siya sa pagkalito, tinitingnan ng kanyang naputol na galami na sandali lang ang nakalipas ay naglalaman ng biktima na nahuli niya. Nagawa ng hot and sour noodle hero, na dumating sa tamang oras at iligtas ang kanyang kasama mula sa tiyak na kamatayan. Si Nathan, na nanunood ng eksenang ito, masayang ipinukpok ang kanyang kamao sa lamesa. Ipinaliwanag niya sa ibang manunood na ang hot and sour noodle superhero ay mananatili lamang sa fighting form sa loob ng 15 minuto, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa niyang hindi lamang tumagal ng mas matagal kundi pati na rin maging mas malakas kaysa dati. Tumalon ang inspiredong lalaki mula sa kanyang upuan at itinaas ang kanyang nakakuyong na kamao, sumigaw na hindi pa tumatanda ang kanilang bayani. Gayunpaman, nagpakita ng pagpigil si Thomas, hindi tulad ng labis na emosyonal na presenter, ngunit hindi niya itinago ang katotohanan na kaaya-aya siyang nagulat dito. Ngunit hindi siya pinayagan ni Nathan na tapusin, na biglang naging seryoso at umupo muli sa kanyang upuan at, hindi inaalis ang tingin sa monitor, sinabi na muling umaatake ang one-eyed monster.